Isa pagpalang araw sa ating mga kapantime. Ngayong araw na ito is nais ko po pag-usapan natin ano nga ba ang desisyon or pasya. Lahat po tayo ay mayroong desisyon or pagpapasya. Maaari ito ay maging tama sa iba o maging mali sa iba. Maaari maging tama sa iyo, mali sa kanila. Maaring tama sa kanila, mali sa iyo. Depende na lang yan sa pagkakaunawa ng bawat isa. Lahat tayo ay nagpapasya. Pero kailan ba dapat tayo magpasya? May mga tao na nagpapasya lang pabigla-bigla. At alam niyo po ba ang tamang oras o tamang timing na pagpapasya? Ito po ang ating pag-uusapan. Unang-una po, hindi po tayo dapat nagpapasya pag tayo ay sobrang galit o tayo ay nasa emotional condition. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, pag tayo po ay napapasya na tayo po ay sobrang galit or galit tayo, hindi po maganda ang nagiging epekto. Halimbawa na lang, sa isang relasyon, hindi po ba? Sa isang mag-asawa o sa mag-boyfriend. Pag nagagalit tayo o sobrang galit tayo, minsan iniisip na agad natin or sinasabi natin na maghiwalay tayo. Nagpapasya tayo na maghiwalay. Hindi po ba? So ano po ang naging resulta? Hindi maganda. Maapektuhan ang buong pamilya, ang mga anak, mga bata sa inyong pagpapasya. Magiging broken family. Ganon din po sa mga boyfriend. Sa bago pa lang, sa sobrang galit nila, nagpasya agad sila maghiwalay na hindi nila napag-usapan kung ano po ang dapat gawin. Kaya po hindi po dapat magpasya pag galit ka. Kasi po hindi mo alam ang iyong emosyon. Ang inyong mga sinasabi ay pagsisihan mo bandang huli. Ano pa po? Pag tayo po ay nasa malungkot na kondisyon ay hindi rin po tama na tayo ay magpasya or mag-decide. Kasi po ano po mangyayari sa atin? Kagaya po ng mga tao nasa depression o nasa matinding kalungkutan. Ano ang pagpapasya nila? Minsan winawakas sa kanila kailang buhay, hindi po ba? Ano ginagawa nila? Nakakalungkot isipin, pero nasaan ang pagsisisi? Nasa hulihan. Sinayang nila ang buhay nila dahil nag-decide sila sa matinding kalungkutan at hindi sila nakapag-isip na ano po ba ang dapat gawin. Kaya hindi po basta tayo nagpapasya sa oras tayo ay nasa matinding kalungkutan o nasa matinding galit or emotional condition. Ganoon din po pag tayo ay sobrang masaya. Hindi po dapat din tayo nagpapasya basta-basta. Kasi po hindi po natin kontrolado ang ating emosyon. Yan po yung mga bagay na dapat natin pinag-iisipan na hindi po tayo basta-basta nagpapasya. Sobrang galit natin. Minsan sa galit tayo sa trabaho, di ba? Minsan gusto natin agad mag-resign dahil sobrang galit natin. Pero hindi natin pinag-isipan na sana naman naghanap muna tayo ng trabaho bago tayo nagpasya na mag-resign. Hindi po ba? Ano mangyayari sa atin ngayon? Diba? Wala tayong pakay sa pamilya natin, wala tayong trabaho. Di naman agad tayo makakalap ng trabaho agad, na mabilisan. Kaya minsan ang pagpapasya ay dapat pinag-iisipan po natin at hindi po basta-basta. Ganun din po sa sobrang kalungkutan, sa matinding mga pagsubok dinaranas natin, huwag tayong basta-basta magpapasya o huwag natin magde-decide sa ating sarili na hindi makakabuti sa atin. Dapat pag-isipan po natin ang ating mga desisyon sa buhay. Ganun din po pag tayo ay masaya. Hindi po maganda ang magiging resulta. Hindi po ba? Sobrang saya natin. Sige, kumuha lang kayo na kumuha dyan. Hindi po ba? Nasa inuman tayo, sobrang saya natin. Sige, kumuha kayo dyan. Sagot ko yan. Akong bahala dyan. Pagkatapos ng kasayahan, pag-isip, uy, bakit? Di ba? May mga ganun, mga pangyayari o nangyayari talaga. Hindi po ba? Alam nyo ba na ang dapat talagang oras o panahon ng pagpapasya yun po kapag ang ating kalooban, ang ating puso ay nasa kapanatagan, nasa magandang kondisyon po, nasa magandang kaisipan, at dapat pinagnilay-nilayan natin to ng maigi. At syempre dapat din po ito ay mayroong tulong ng ating Panginoon Diyos. Dapat bawat pagpapasya natin ay tinatas natin sa Kanya para po magabayan tayo sa ating mga desisyon sa buhay kung ano po ang dapat nating gawin. Huwag natin kalilimutan manalangin sa ating Panginoon at nasa ganun, maging tama po ang ating mga pagpapasya at matulungan niya po tayo sa ating mga pasya sa buhay. Ano man maging desisyon natin,
para sa ating kinabukasan. Maraming pong salamat. This your Kapan Time. Have a good time. Thank you.